Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 29, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa panibagong series na tatalakayin natin para sa isang buong linggo. So, bago natin talakayin yung series na talakayin natin yung araw, is dumako muna tayo or papayawan natin ng konti yung nag-series natin last time para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayang ng devotion. So, yung nag-series namin last time is Essential of the Historic Faith. So, yun. Importante na malaman natin yung mga pinagmulan, kung ano nga pa yung pinag-aaral natin. Napaka-importante na malaman natin yung nag-history doon sa Bible, sa mga Word of God. Kaya nga inaaral natin, di ba? Simula nung mayroong mga disipulo, missionary, yung pinanganak sa Kristo, yung nagkatawan tao siya, yung tinubos tayo sa mga kasalanan, namatay siya. Ito nga yung mga inaaral natin, nagkaroon ng pare. So, napaka-importante na malaman natin yun para tayo mag-grow. So, yung series na natin yung araw is Intimacy with God. So, word or meaning ng intimacy, ito yung parang sa isang tao or sa dalawang tao na pag nagkatitigyan kayo ng kaibigan mo, pamilya mo, kasintahan mo, kaklasin mo, is parang meron na kayong connection, meron na kayong band na nabubuo. Parang alam nyo na kung ano nga ba yung iniisip ng isa't isa. Kaya napaka-importante ng intimacy with God. Kumbaga, kung mayroon kang problema, kasiyahan, kumbaga, alam na agad eh. Alam mo na agad na agad yan na talagang si God is yung talagang masasandalan mo or may connection na kayo ni God. Napakahalaga nun sa isang tao na magkaroon ng connection or yung intimacy with our God. So, ayun po yung series na talakayin natin yung araw. So, yung very first talakayin natin yung araw is Jeremiah chapter 21 verse 13. So, sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me all your heart." So, sa Tagalog, Jeremiah 29:13. Hanapin ninyo at matatagpuan kapag hinanap ninyo ang inyong buong puso. So, yun kailangan niya, di ba sabi sa series natin is yung intimacy. Kailangan magkaroon tayo ng bond or relationship na lubos dun sa ating Panginoon. Kaya hanapin natin kung saan natin matatagpuan na yung relasyon na hinahanap natin dun sa ating Panginoon. So, para lumako yung ating talakayan, tayo dumako sa ating unang katuruan. So, searching is the first step to intimacy. So, hanapin natin muna yung sarili natin kung saan nga ba tayo, hanapin muna natin kung ano yung mga pagkakamali natin sa buhay natin. Hanapin natin kung saan nga ba tayo mas go-grow, mas madadalian tayo para makilala ang Panginoon. Hanapin natin yung time. Time yan, napaka-importante rin yan para magbulay-bulay dun sa ating Panginoon o sa salita niya. So, number 2, God's love to reveal Himself. So nga, mahal ng Diyos, na-reveal yung kanyang sarili. Kaya nga nireveal niya, nagkataon siya ng katawan tao para tayo ay iligtas sa mga kasalanan natin at turuan ng kanilang mga salita. Number 3, God's reward those who seek Him. So ano ba? Ang first step is searching. Is a first step. So paghahanap dun sa, kaya pag hinanap ng Panginoon, talagang binulay-bulay yung mga salita niya is meron kang gantimpala or more blessing na darating sa'yo. So sa ating application, search for God with all your heart. So pag hindi naman pwedeng hanapin natin or bulay-bulay sa Panginoon ng trip-trip lang natin, kailangan pag bulay-bulay o hinanap natin siya, o binigay natin yung lubos natin at pinagkalob natin buhay natin is bukal sa puso natin. Hindi pwedeng trip-trip lang yan. Number 2, pursue intimacy with God. So, kailangan natin ng intimacy na magkaroon ng bond or relation sa ating Panginoon. Kaya, pursue natin to or sabihin na sa natin to dapat ganito. And sa last, according to God revelation. So, nga doon sa pinakita ng Panginoon, dapat natin gawin is umakto tayo or mag-act tayo, gawin natin yung nararapat. So, sa ating discussion, why should we pursue intimacy? So, yun po, para sa araw na to, naway may natutunan tayo sa pakinig at panood, and God bless all.